rumekta naman ho tayo dito, no? Naalala nyo po yung interview ni Pangulong Bongbong Marcos doon ho sa Taiwan, mga kababayan? Yung interview ni Pangulong Bongbong Marcos, ay sa Taiwan, sorry. Yung interview ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa China. Sa China. Hindi. Kasi China no? Dahil ito kasi si Chisi. No? Ulitin ko Naalala niyo po ba? Yung interview ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa India. Di ba? Hindi kasi yung China, ito kay Chis at China, no? Na kinakabahan ho talaga ako dito sa meeting ni Chis Escudero saka yung Chinese ambassador Naalala niyo po ba, mga kababayan, yung interview ni Pangulong Bongbong Marcos kay Palki Sharma, no? Na Indian, mga bossing. At natanong doon na pwede bang makisali o maaari ba o posible ba na makisali ang Pilipinas kapag ka daw ho umusbong yung digmaan ng Taiwan at ng China. Ang sabi naman po ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kami pwedeng makaiwas dyan, hindi kami maiiwas dyan. Kasi may mga kapwa kami mga Pilipino na nandoon sa Taiwan at kinakailangan namin na i-rescue yung aming mga kababayan. Diba, Sir Simply Toki, shout out sa iyo dyan. Nakita ko yung pangalan mo. Pakisuportahan po ang channel ni Sir Simply Tokis. Yun ho. Ngayon ho, mga kababayan, natuwa ang China sa sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba ako na China ng China? Dahil nga dito kasi kay Escudero. Natuwa ang Taiwan, mga bossing, no? Sa sinabi o sa sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Taiwan suportado si PBBM matapos ang kanyang pahayag tungkol sa Taiwan na ikinagalit ng China. Ano gusto nyong gawin? Diba? Ano gusto nyong gawin ng Pilipinas? Hayaan yung mga kapwa namin Pilipino na nandoon sa Taiwan na madamay. Natural, ang mangyayari ho dyan, mga boss chief mo, sir, kinakailangan ng Pilipinas ang Estados Unidos para matulungan po yung mga kapwa natin Pilipino na mailikas doon mismo sa battleground at iuwi sa Pilipinas ho. Mga bossing. Syempre, kasama na din po dyan, mga kababayan, yung pagtulong, di ho ba? Sa Taiwan. Basahin ko to Taiwan, suportado si PBBM matapos ang kanyang pahayag tungkol sa Taiwan na ikinagalit naman ng China. Naku. Nagpahayag ng suporta dahil alam mo ng China, mga kababayan, mga boss chief sir, na hindi pa din iiwanan ng Estados Unidos ang Pilipinas kung sakali man na masama tayo doon sa giyera ng Taiwan versus China. Nagpahayag ng suporta ang Taiwan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang pahayag tungkol sa posibleng pakikialam ng Pilipinas sakaling sumiklab ang Taiwan invasion na ikinagalit ng China. Yan daw. China naman, lagi namang galit yan no? Sa isang statement sa X, ibinahagi ng Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan ang panayam kay Pangulong Marcos kung saan sinabi umano niya ang malinaw na katotohanan na ang nangyayari sa Taiwan Strait ay may epekto sa lahat. Pinasalamatan din ng Taiwan si President Marcos sa pagkilala sa panganib sa seguridad at pagtindig kasama ang Taiwan para sa kapayapaan ng Indo-Pacific region. Una rito, sa naging panayam ng kay Pangulong Marcos sa India, sinabi niya na hindi maaaring manatiling walang pakialam. Ayan po, mismo yung sinabi ng ating Pangulo. Hindi pwedeng maging walang pakialam ang Pilipinas kasi nga meron tayong mga kababayan na nandun po nakabase sa Taiwan ho. Kung sakaling magkagulo, kailangan kuhanin ng ating gobyerno yung ating mga kababayan. Sabi ni The Middle Earther, malamya kasi si PBBM, kung pinursige niya sana ang impeachment ni Sara, ngayon aalisin talaga siya para matanggal na siya
sa pwesto. Huwag kayong mag-alala. No? Hindi nakikialam ang Pangulo diyan sa impeachment ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Pero isa po sa ating tatalakayan ngayong araw, mga bossing, naku po, matutuwa kayo. Matutuwa kayo sa isa sa tatalakayin natin. Pagkatapos nito, mga bossing, rerektahan natin yan. Ano po? Bakit kayo matutuwa? Naku, may surprise ako sa inyo para sa impeachment. No? Hindi pa ho patay. Hindi pa po deads. Hindi pa po pinreaser. Maaari pa pong hugutin, mga kababayan. At ito po ay base kay Senator Win Gatchalian po, mga boss. No? After nitong topic na ito. Una rito, sa naging panayam kay Pangulong Marcos sa India, sinabi niya na hindi maaaring manatiling walang pakialam ang Pilipinas kung magkaroon ng gulo sa pagitan ng China at Taiwan dahil maraming Pilipino ang nagtatrabaho doon. O yan naman, ay si Baste pupunta daw sa ano, kung sa amang lupalop ng impyerno pupunta si Baste. O di ho ba, mga kababayan? Kasi ang China gusto lahat kontrolin ho eh. Kaya wala na din kakampi ang China eh. O, biruin mo, nagpapanggap sila na napakalakas. Di ba? Biruin nyo, nagpapanggap ang China na napakalakas, superpower. Eh, isang pitik lang pala ni Donald Trump. Taripa lang pala ang ano. Eh ayan na, nagkagulo na sila dyan. Iniwanan na po sila nung mga investors nila. Yung mga malalaking kumpanya. Wala na. O, di po ba? Ay, nako. Kasi yung mga datos ho ng China, mga bossing, alam nyo naman, yung mga kagaya nilang mga ganyang ano, mga ganyang bansa ho. Peki yung mga datos niyan. No, hindi ipinapakita. Kunyari malakas. Wala pong pinagkaiba yan sa North Korea, mga kababayan. Komunista din yan eh. O, mga tuso din ho, mga bossing. No? Kaya, nako, delikado ang ating bansa kung dyan po tayo kakampi. Okay na yung friends lang natin sila. Di ba? Okay na yung friends lang natin sila. Pero yung mismong dyan tayo hihilig, yan po ang aanuhin natin. Baka sa susunod na mga panahon, no, kinampihan natin yan at dyan tayo kagaya nung ginawa ng dating Pangulong Duterte na halos lahat po pabor sa China. O, muntik-muntika na ho tayo doon. Di po ba? Tingnan nyo ang mga kaibigan yan. Russia, North Korea, China. Tapos konti na lang tayo na. Sabi ni Ginagal, ano ba yan? Besoribio. Ang hirap naman basahin ng pangalan nyo po. Kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ngayon ho, mga kababayan, eto na. Yung sa impeachment na sinasabi nyo ho.